Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Julia, 24 years old. Kasalukuyan pong nagtatrabaho bilang isang accounting staff sa isang firm dito sa Kalakang, Maynila. May ibabahagi lang po akong karanasan. Sana ay magustuhan po ninyo. Ang karanasan po na ito ay tungkol sa akin tito. Mayroon po akong tito, ang kapatid ni Papa. Itatago ko na lang po siya sa pangalang Tito William. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 50 plus na ang edad niya. Si Tito William po pala ay may third eye. Sa buong buhay niya, iba't ibang klase na ng nilalang na nakita at naramdaman niya. Gaya ng multo, engkanto, kapre, at marami pang iba. Hindi ko na nga po mabilang kung ilang kwento ang narinig ko tungkol sa mga karanasan niya. Wala pong asawa si Tito. Marahil ay dahil na rin sa kanyang kakayahan na makakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Posibleng natatakot siya na maranasan din yun ng magiging sarili niyang pamilya. Ikikwento ko po yung isang pagkakataon na bumisita siya sa bahay namin. Dito po kasi sa aming bahay, tuwing gabi, ay palaging tumatahol ang aso namin na si Tony. Gabi-gabi po itong nangyayari. Nakakaistorbo na nga yun minsan sa pagtulog namin. Hindi naman namin alam kung ano yung tinatahulan niya. Para bang may tinatahulan siyang hindi namin nakikita. Kapag sinasaway naman namin si Tony, agad din naman siyang tumitigil. Bukod dun, wala naman na kaming iba pang kakaibang nararamdaman o napapansin sa loob ng bahay. Pero isang beses kwento ni Papa nang bumisita si Tito William dito sa bahay. Unang beses na bisita ni Tito yun sa bahay namin. Imbis na pagbati daw ang bungad, iba daw ang nangyari. Pagpasok pa lamang daw niya sa pintuan, nakita daw agad ni Papa na parang iba yung ekspresyon ng mukha ni Tito. Tapos tinanong daw ni Tito kung ilan kami sa loob ng bahay noong mga oras na yun. Nagtaka daw si Papa kasi seryoso yung mukha ni Tito nang sinabi niya yun. Sinabi naman daw ni Papa na 3 kami sa bahay, tapos isang aso. Pero kinilabutan daw si Papa nung sinabi ni Tito na hindi daw. Dahil 4 daw kami sa bahay. Tinanong daw agad ni Papa si Tito kung may nakikita ba daw siya sa bahay namin na hindi miyembro ng pamilya. Sinabi nito na meron daw, pero hindi naman daw nananakit yung kasama namin sa bahay. Isang ligaw lang daw yun na kaluluwa ayon kay Tito. May ginawang orasyon daw si Tito sa bahay namin. At pagtapos nun, hindi na muli pang tumahol si Tony pagsasapit na ang ating gabi. Kinilabutan ako nung kwento yun ni Papa sa akin. Buti na nga lang wala ako nung bumisita si Tito dito sa bahay. Kung hindi baka napatakbo na ako palabas sa bahay namin dahil sa takot. Pero nung masaksihan ko yung taglay na kakayahan ni Tito William na makakita ng hindi pangkaraniwan, talaga namang umurong ang puwet ko sa takot. May reunion kami noon ng pamilya namin. Ginanap yun sa isang private resort. Malapit lang dun sa bahay ng lola at lolo ko. Gabi na nun, habang nagsiswimming kami ng mga pinsan ko. Tapos sila Papa naman nagiinom kasama yung mga iba ko pang tito at tita. Maya-maya, habang nagtatampisaw kami ng mga pinsan ko sa pool, nakita na lang namin si Tito na naglalakad. Hawak-hawak niya yung isang lata ng beer. Lasing na siya kasi napansin namin na medyo pasuray-suray na ang lakad niya. Natatawa pa nga kami nung nakita namin na gumigewang-gewang siya. Pero nawala yung tawa namin nang bigla siyang tumigil doon sa mapunong parte ng resort. Tumayo siya doon sa harap ng mga puno. Tapos maya-maya lang, bigla siyang nagsalita doon na parang may tinatawag siya. Rinig namin na may pinapaalis siya doon sa likod ng puno. Pero wala naman kami nakikita na iba doon. Puro puno lang at madilim. Dahil alam nila Papa na may third eye itong si Tito William at baka may nakikita itong kakaiba, nilapitan siya nila Papa kasama ng ilan pa naming kamag-anak. Inalalayan nila si Tito palayo sa mapunong bahagi na yun ng resort. Habang hinihila siya nila Papa, patuloy siyang nagsasalita.
Tapos inuutusan niya sila papa na paalisin yung lalaki dun sa puno. Sinasabi niya pa na kanina pa daw kami pinagmamasdan ng lalaking mabalbon na naroon sa puno. Nang marinig namin yun, parang biglang nanlamig yung tubig sa pool na parang nilagyan ng madaming yelo. Isa-isa kaming nanginig sa takot. Sino kaya yung tinutukoy ni Tito na lalaking mabalbon? Ang simpleng salitang yun ay sapat na para manginig ako mula sa ulo hanggang paa. Napaahon agad kami sa pool at nagbanlaw na. Hindi na kami lumabas pa sa mga kwarto namin pagtapos ng pangyayaring yun. Buong gabi ko din inisip yung nakita ni Tito doon sa mga puno. Kinikilabutan pa din ako pag naaalala ko yun. Kinabukasan, pag uwi namin sa bahay, nagkwento si Papa tungkol dun sa nangyari nung gabi. Sabi ni Papa, nung dumating pa lamang daw kami dun sa resort, paulit-ulit na pinaalalahanan ni Tito yung mga nakakatanda na bantayan ng mga bata at huwag papalapitin dun sa parte na madaming mga puno. May nakatirang nilalang daw kasi dun na nagmamasid sa amin. Tapos yun nga, nung kinagabihan, nang malasing na si Tito, siguro nainis na siya dun sa nakatirang elemento sa puno. Kasi buong araw na nanonood sa amin. Kaya kinumpuntan niya na siguro. Mabuti na nga lang naawat siya nila Papa. Kasi baka magalit sa kanya yung tinutukoy niyang lalaking mabalbon. Baka balikan pa siya nito. Ngayon ganun pa din si Tito. Madalas pa ding makakita ng mga hindi nakikita ng mga normal na tao. Pero matapos ng pangyayaring yun, pag nagkakaroon ulit kami ng reunion ng pamilya, hindi na talaga uminom ng madami at naglasing si Tito. Kasi baka matakot niya daw ulit kami.